Good morning, good morning, good morning. January 3, 2025. Panibagong vlog, panibagong buhay, panibagong at hindi naman bago, luma na rin. Yun lang, nabago lang yung taon saka yung araw. Ay, yung araw, ganun pa rin. Yung taon saka petsa, wala naman nagbago. Nagbago lang yung edad. Magpi-58 na tayo sa February. Magpi-58 na ako, 2025. Almost 16 years dito sa Doha, Qatar. Parang kailan lang, 2009. Ang bilis ng panahon. Umalis ako sa Pilipinas, 4 years old lang yung bunso ko. 4 o 5 years old yata. Sa 6, ngayon 20 na, 20 years old na siya. Ang bilis, parang kahapon lang. Ang lamig dito, malamig na sa Middle East ng ganitong panahon, ng January hanggang February na yung lamig. Yung hangin niya parang may yelo. Waiting ulit tayo ng ating sundo sa si Brother Harold, yung engineer na kaibigan natin. Kasama natin sa vlog. Ay, lamig. Ito, nagre-ready na yung mga Magnas people. Yung Magnas na yan, maikwento ko lang sa inyo mga story ng ng Magnas. Piniprepare nila yan, dadalhin yan sa Morocco, kung hindi sa Morocco, sa depende sa lugar na pupuntahan. Yung sinasabi nilang Magnas, kumbaga sa sports dyan sa atin sa Pilipinas, yung mga kalalakihan mahilig sa sabong. Yung mga tatay-tatay dyan, yung mga sabungero, yan ang libangan dyan, yung cockfight, yung sabong ng manok. Dito naman ang libangan, pupunta sila sa disyerto o doon sa gubat. Yung gubat na rito walang puno, parang puro bato. Tapos magdadala sila ng palkon. Yung palkon dito napakamamahal. Ang pinakamura pa yung 1 million real. Ang 1 million real i-convert natin sa 16 million pesos isa. Hello, good morning. Morning. This vlog vlogging. Jambu. Muhammad, every time vlogging. Yes. Yes. Too much cold Okay, Muhammad and my friend. This one. Yes. Too much cold. Too much cold. Subscribe Bye bye. Romeo vlogger. Okay. And technician na tekniko. Balik tayo dun sa history souvenir. Yung Magnas na yan, ito yung mga gamit, piniprepare nila yan. Dadalhin yan, isasakay ng aeroplano yan. History making lang kasi iba hindi alam yan eh. Dito sa Middle East, karamihan ng mayayaman, yung mga hari, yan ang libangan, yan ang parang sports nila. Naglalaban-laban sila ng palkon, dadalhin nila yung mga palkon nila. Yung palkon yung parang agila na ibon. History lang na yung iba hindi alam eh. Sa kanila yun ang sports nila rito. Kumbaga kalalakihan, pag hindi ka nagpapalkon, parang hindi ka member o hindi ka kakosa, parang ganun. Mahal ng palkon dito. Nakahuli nga ako dun sa palasyo, umiinom sa fountain, nakawala, may tali. Binigay ko sa security, kaso pinakawalan yata kasi sabi nila may bayad daw yon pag makakahuli ka. Ayan yung Mignas pala siya, Mignas. Ayan Mignas Affairs Department. Yung Mignas na yan o Magnas, dyan nila ni-stock yung mga gamit. Tapos January, February, hahakutin ng truck yan, dadalhin sa airport, isasakay sa isang eroplano. Yung eroplano na yun, pag-aari yun ng mga hari. Dadalhin lahat ng gamit doon. Mga 3 buwan sila doon sa Morocco, hindi sa Morocco, sa ibang lugar, doon sa malalamig na area. Tapos may mga inuhuli silang manok, parang ibon na nasa mga disyerto o nasa mga lupa. Doon parang tikling, yung mga tikling na malalaki. Tapos pahuhuli nila sa palkon. Papatayin ng palkon yun. Doon nila pinapractice yung mga palkon. Kasi dito
Parang may tournament yung mga falcon, yung mga ibon na unahan doon sa pag-pick up ng kalapate, kung sino yung mas mabilis. Mabilis naman talaga ang falcon. Yung under ng falcon parang jet. Doon nakakita ng scientist yun, doon ginaya yung mga panggerang eroplano sa falcon. Sumisisid yan galing sa taas pababa, ang bibilis niyan. Baka nga sila yung pinakamabibilis na klase ng ibon, falcon. Ayun lang yung history moment dito sa mga pangyayari dito sa bansang Qatar. Tayo hindi natin kayang bumili ng napakamamahal. 1 million real i-convert mo 16 pesos o 15 pesos na lang palitan ng isang real. 15 million yata. Ganun. Ewan ko kung tama yung pag-compute ko. Isang ibon lang yun. Ngayon pag ang mga empleyado rito o yung mga taga-garage nasama sa Magnas, may allowance sila doon, 5,000 real per month. Meron pa silang 100 real daily, tapos iba pa yung sahod. Hindi kami nasasama dyan kasi hindi kami under ng Magnas. Mga gamit nila naka-prepare na. Lamig. Ito, konti na lang kami rito. Yung TAD, 5 na lang o 6. Tapos yung garage, halos 2 na lang sila. Dun sa 12, 2 na lang. Kami sa 18, 6 na lang. Ganito yung mga history dito, history kwento ng mga taga Pilipino dito sa bansang Qatar, dito sa aking accommodation. Matira matibay. Kung sino yung matibay, baka yun ang matira. Ang dami nang nag-resign, dami nang umuwi. Yung iba nagpaalam na. Yan ang buhay ng Pilipino. Hanggat kaya, sige, kayod pa. Ang problema lang, yung iba hindi talaga kayang magtiis. Yung iba hindi natitiis, nag-resign. Ako 42 years old na ako nung nag-abroad, kaya medyo laban na lang, tiis-tiis na lang. Kasi hindi na, kung uwi ng Pilipinas dapat negosyo. Mahirap makipagsapalaran pag bibitawan mo yung monthly. Kasi kung may nag-aaral ka pa, yun ang iisipin mo, yung suporta niya buwan-buwan. Parang kung sa Pilipinas mahirap, baka hindi nakapag-college o hindi nakapag-aral sa magandang school. Wala, yung kaloob talaga ng Diyos kung saan, kung ano yung kaloob niya mabuti, kung ano yung kaloob niyang mabuti, doon tayo. Siguro ito kaloob ng Diyos na dito tayo. Marami nagsasabi mag-business daw, magnegosyo. Maganda talaga. Kaso hindi pa kaloob Gustuin ko man, kaso hindi pa kaloob. Siguro loobin sa darating na panahon. Ayun nga, si engineer nga nagbabalak din maganda, may skill siya. Maganda yung idea niya. Kaya kung bibigyan pa tayo ng lakas ng Panginoon, sana loobin niya. Mapag-isip-isip ko anong magiging negosyo pag nag-retire o nag-for good. Kasi kung 58 na ako, sa amin dito sabi 60 daw inaalis na, 60 years old. Ang dami na rito 60 plus, hindi pa rin naalis. 2 years na lang 60 na ako. Itong February 58 na ako, nitong February 2025. Ay, ganun talaga. Mukha pa 58. Yung katawan mukha tumatanda, pero yung isip hindi naman isip bata, pero yung isip parang kaya mo pa yung mga gawaing bata ka. Kaso ngayon, kahit gusto ko pa mag-basketball, wala, nahirap na akong tumakbo. Talagang sa isip na lang. Sa katawan hindi na kaya. Yung isip gusto pa. Ganoon naman Sabi nga ng isang pantas na lalaki, ang isip hindi naman napabago yan. Yung bata ka,
O sige, yung sanggol, pwede pa ang ano, iba yung isip niya. Pero nung siguro mga teenager ka hanggang ngayon, yung pa rin, naaalala mo pa rin. Andun pa rin yung galak mong maglaro, galak mong yung mga gawaing may kalilibang sa iyong sarili. Eh ngayong matured ka na, syempre, iba rin. Pero ang isip mo, parang pakiramdam mo, kaya mo pa yung mga gawaing nung bata ka. Wala, ganun talaga rito. Kung ano, hindi ka maglilibang, ma-homesick ka. Kailangan may kwentuhan, wala yung kakwentuhan ko dito. Tulog pa yata, okay, nag-jogging. Malamig kasi. Hindi sila papawisan. Kasi nga, pagka mainit ang panahon, konting lakad mo lang, pawis ka na. Ngayon, ang hirap pawisan dahil sobrang lamig ng hangin. Parang may yelo. Kaya maraming may sipon ubo rito. Ay, lamig. Yan, daming kalapate. Ito yung accommodation namin. Yan, darating ang araw. Siyempre, lilisanin din natin to. Ayan, may Pilipino doon. Dati yung 3 kwarto na yun, tigta 3 Pilipino. Itong dulo na to, 1, 2, 3. 3, siyam na Pilipino kasama namin. 2009. Ngayon, dun sa siyam na yon, isa na lang. Natitira. Kasi 18 kami rito eh. Bali, yung 18, 6 na lang natira. Doon naman sa taga-garage, Pilipino rin, 12 sila. 2 na lang natira. 10 na yung nawala sa loob ng 16 years. Yan ang accommodation. Yan, darating ang araw, ililisanin din natin yan. Kaya habang nandito tayo, sulitin na natin yung mga pagkakataon, ma-video na natin, maikukwento natin sa aking apo, sa ating mga apo, na minsan once upon a time, nagtrabaho tayo dito sa bansang Qatar. Yan. Diba? Kung di natin gagawin to at nag-for good tayo, wala tayong remembrance. O na dati, ito yung aming ano. Malay mo, darating ang araw, isa sa ating mga kamag-anak, apo, kapatid, kaibigan, makapagtrabaho rin sila rito. Makakapagbigay tayo ng idea kung ano yung tsura at kung ano ang mga patakaran, pamumuhay dito sa bansang Qatar. Yan ang ating purpose. Mahibahagi ang ating munting kasaysayan dito sa bansang Qatar. 58 years old, February 2025. Romeo Vlogger, technician na tekniko. Subscribe. Ay, sundo ko. Hapit na. Ay, lamig, sobra. Kausapin natin si engineer. Si engineer nagbabalak na rin ng for good to. Ay, lamig. Dito pala medyo maganda yung araw. Ayun na yata si engineer. Teka, kunin ko na aking ano. Kunin ko na aking sinangag. Ang walang kamatayang sinangag. Ito. Itlog, sinangag. Yan si engineer. Engineer! Engineer, bago yung kotse ni engineer. Ito, bago kotse ni engineer. Good morning, engineer. Ayun. Nagbablog, solo vlogging ako ngayon. Wala yung aking kakosa. Magandang umaga mga Romeo ka-vloggers. Yeah, good morning, engineer. Morning. Ay, lamig. Live po yan? Oo. Live pa na yan? Ay, hindi, ano, video lang, video. YouTube. Da-download ko na lang. Wala si ano eh. Lamig sa labas, no? Lamig po. Karak tayo o ano? Tsaa. Magana ba? O sakto lang? Sakto lang. O sige, tsaka tayo. May itlog ako. Saka subo-subo tayo. Ang lamig, no? Nawala na yan eh. Ngayon yung malamig bro eh. Parang yelo yung hangin. 7:30. Nagtaka ako doon sa ano ko, Brad. Tumakas yung views ko. Ang problema yung subscriber ko nabawasan ng 10. Paano ah?
Oo, binabawasan yata ni ano yung lolo. Ang tawag kasi nga sa YouTube lolo eh. Bawal siguro banggitin yun, no? Lolo. Kasi sabi, huwag na babanggitin sa ano eh, sa vlog yung YouTube, yung mga ganun. Eh nung nag-vlog tayo doon, sinabi ko eh. Siguro kaya nabawasan. Sabi kasi nung mga nagko-comment, nababawasan daw talaga yun. Ang tawag nila ron yung lagas. O, kasi pag nagbitaw ka sa vlog mo ng mga tungkol sa kay Lolo, ang tawag nila Lolo. Sino yung lolo bro? Yun yung YouTube. O, huwag mong babanggitin katulad dito. Huwag mong babanggitin daw sabi niya. Sabi nung may nag-comment sa akin. Kasi mas stricto sila. Masyadong sila sa video kaya minsan binabawasan talaga yung Kaya pa subscriber. nila palang ano yun, i-access yun. Oo, kaya hawak nila. Subscribe. Hawak nila lahat. Kasi sila yung nagpapasahod. Kumbaga noon, 'di ba? Ang mga pelikula may sarili mga video daw. Kaya ngayon swerte na ngayon mga tao, may mga sariling channel na. Tama lalaki ng sahod ng mga may negosyo. Nag-YouTube pa rin. Madami si Sislus eh. Oo, dami sisno. Nag-ano lang siya tungkol sa mga herbal. Parang Si nga, Brad Chulay, di ba? Engineer na yun. Mas ang laki na ng sahod dito. July no, hindi na Oo. ano. YouTube na. Galing siyang mag-ano eh, para siyang Galing. Oo, para nagulat. na rin siyang Talagang vlogger na rin. vlogger na broadcaster. Broadcaster, oo. Hindi ko Nahiyang niya eh. Hindi ko alam kung ano pa rin siya na Banateros o hindi na. Yan ba na Teros? Hindi naman siya ganun, no? Hindi naman siya na. So, Sumanib puwersa siya kay yung katugan, Nag-ano lang din siya, opinion lang siya. Opinion, oo. Opinion, conclusion. Conclusion. Ang lakas na ng views niya. Sa bahay lang ba siya? Sa bahay lang siya, no? Minsan, gumagala siya dati dyan sa Corniche. Pinakikita niya yung lugar ng Corniche. Tsambahan lang din yan, bro. Kasi sabi nila, pag ikaw naka-video ka nung nag-viral, biglang magbubong na eh. Tsaka pag maganda po yung ano mo ng Oo, yung voice mo, yung bitaw mo ng bitaw mo ng voice. Makuha ng mga ng mga manonood mo. O yung kiliti ng boses mo. Okay lang 'yun kasi minsan ginagawa ko lang namang libangan eh. No, yung mga history ko rito, imbis na ma-save ko sa USB, dito ko na lang nilalagay. Kasi minsan nasisira yung hard disk, USB, laptop, desktop. Oh. Ito, pag gusto mong panoorin, may smart TV ka lang, oh. Nanonood ka na. Sabi nung isang vlogger, ano daw ang YouTube eh, ang lolo, ang sinasabi nilang ano raw yan eh, negosyo talaga yan eh. Isang investment mo, pag yung investment mo nag-click, naging asset mo siya. Para siyang AI, ganun. Mm-hmm. Na kaya niyang kontrolin yung subscriber. Oo, lahat nakokontrol niya. So meron din nagre-report bro, no? Nagre-report, no? Yung mga nagko-comment sa'yo, i-report ka. Tapos bigla ka na lang mawawala. Gugulat ka, biglang tapos nawala. gagawa ka ng panibago. Katulad si Boy Tapang. Oo. Boy Tapang ba yun? Yung kinakain niya yung mga, di ba? Wala yung YouTube niya, naggawa siya uli ng bago. Bumumuli. Ang sabi sa akin nung nag-comment na pinanood ko, huwag kang magbabanggit tungkol dun sa mga ganun kay YouTube. Kasi pag napanood nila yung video mo, kasi na ano nila yan eh. May sarili mga tao yan eh, may mga IT yan. Kaya pala sabi niya lang, like and subscribe. Ganun lang siya. Walang on my channel. On my channel. Walang... Kasi madalas, di ba lagi ko binabanggit yung ano eh. Minsan nagbabanggit pa ako ng kay Lolo, ganun. Sabi huwag kang babanggit, delikado. Kaya nabawasan ako, 10. Laka din yung bro. Oo, 16 nga eh, kasi 1K na ako may git eh. Yung ano mo, subscriber mo, Oo, 1K na. lang. Wala na sa 1,000. Oo, 99 na lang, 990. 90. Ganun pala yun. May nabanggit siguro akong hindi nagustuhan ng YouTube yung mga tungkol sa mga yung kasi yung sub to sub bawal din yun. Hihingi ka ng bibili ka. Sa YouTube di mo pwedeng i-push yan yung video mo. Pwede sa Kaya FB. magbabayad ka. Oo, Sa magbabayad ka. YouTube di pwede. Pwede rin, kaso lang hindi ko pa na-try eh. Ang alam ko sa Facebook, ibubus mo doon, tapos may bayad monthly. Facebook. Doon maraming makakapanood doon. Reels, no? Parang reels.
Sa Facebook kasi hindi ko kabisado. Sa YouTube mas madali. Muntik na nga ako noon, 3,500 ano na ako, watch hour. Hindi ko lang natutukan kasi kailangan pala sa loob ng 1 year maka 4K ka. Pag natapos yung 365 days, wala, balik sa zero. Ano, magkarak tayo? Ano? Kaya pa. 7. Tumawag si Ivan.